Umakyat na sa 11 ang naitalang nasawi dahil sa karahasang may kinalaman sa barangay Sangguniang Kabataan Elections. Sa kabila niyan, sabi ng COMELEC, naging mapayapa ang eleksyon. Saksi si Tina Panganiban Perez. Ang Barangay SK Elections sa Barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo kahapon, pinulabog ng rambol ng dalawang grupo. Sa investigasyon ng Kalinog Police, mga taga-suporta ng dalawang magkalaban sa pagka-barangay captain ang sangkot sa gulo. May isa dito abi ka taong gusto na buligan mo lang magboto. So ginko asang piyak na grupo nga sila lang masis. So according sa piyak, ila to no tawo. Na ginagaway sila karon. So samtang ginagaway may binaisay. Basta nag-renumble sila sa babaw sa eskwelahan. Matapos ang rambol, narinig ang putok ng baril. 500 metro ang layo mula sa paaralan. Sa investigasyon ng pulisya, binaril ng taga-suporta ng isang kandidato ang pick-up ng taga-suporta ng kalabang kandidato. Isang lalaki ang nagtamo ng sugat sa binti. Nakatakas naman ang suspect. Nagkagulo rin sa isa sa mga polling center sa Tuburan, Basilan. Kanya-kanyang tago ang mga botante nang marinig ang mga putok ng baril. Ayon sa pulisya, di pagkakaintindihan sa pila ang ugat ng gulo. Wala namang namatay, pero may mga sugatan. Natuloy pa rin ang botohan kahapon. Di gaya sa ilang barangay sa Lanao del Sur at Calbayog City sa Samar, kung saan na-delay ang botohan at ngayong araw nagdaos ng eleksyon. Meron pong 5 na presinto na hindi na-deliver eksakto yung mga eleksyon paraphernalia. Kung sakaling hindi ma-deliver ang eleksyon paraphernalia na lampas ng alas 12 ng tanghali, the remedy is to continue the election either on the same day or on the next day. Sa kabuuan, naging mapayapa ang eleksyon ayon sa COMELEC. Sa kabila ito ng 19 na individual na namatay sa election-related incidents mula nitong August 28. 19 na iba pang sugatan. So, statistically speaking, very minuscule siya compared to the population. At doon naman sa skirmishes with the mayor and other personalities, kalimitan po canvassing na yun o proclamation na actually, yung kay chairman. So tapos na yung electoral process. So generally peaceful pa din naman. Sa ilang barangay naman, idinaan sa coin toss o di kaya draw lots ang tiebreaker ng mga kandidato. Malamis Universe pa nga ang coin toss para sa mga kandidato sa pagka-SK Kagawad sa Coronadal City sa South Cotabato. Ayon sa COMELEC, ang tie sa maraming barangay ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalo sa ilang lugar. Pero nagbigay na ng ultimatum ang COMELEC. We should proclaim the winning candidates at all costs today. May mga barangay ring hindi makapagproklama ng nanalo dahil nanghihimasok umano ang mayor. Kasi pinapakialaman ng mga ilang mayors, lalo dyan sa may bandang area ng Bicol. Huwag nyo kaming pakikialaman. Kung bata nyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. Hindi naman kami nagpatalo doon sa mga bata-bata ninyo. 3 linggo naman ang transition period para sa nagwaging opisyal ng barangay at SK batay sa memorandum circular ng DILG. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.